Makapangyarihan, muog at kublihan, Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Iyong kabutihan at kadakilaan hayag sa amin sang katauhan. Dakilang Hari, manunubos, wala na ngang ibang tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng pagsamba, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabing Ikaw ang Diyos. Makapangyarihan, muog at kublihan, Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Iyong kabutihan at kadakilaan hayag sa amin sang katauhan. Dakilang Hari, manunubos, wala na ngang ibang tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo
among ma-expressar ang among pag-ila o pag-ilaga dihil kanimo sa lain-lain nga mga katuyuan ng pamaagi. Salamat Ginoo ning tanan sa sayong pagtuhon. Gawas nun mi nga maka-express sa among paghigugma pinagis pagpatubaw sa mga tingog. Salamat Ginoo nga makasing-kasing bukas abli adunay luna ang imong mensahe sa mga kasing-kasing. Na may mga butang Ginoo nga makamalipay pinagisuwat ko unang salamat sa balaan ng dugo ni Ginoong Hesus nga nagwagta ug naghugas sa among tanan nga mga kasaypanan ug kasipyatan sa kinabuhi. Ug salamat nga nitaka sa sayong kagutuhon among mabati ang imong pag-embrace, ang imong paghatag kanang kaalam kahibalo. Inagis imong pulong, ang imong pagagamiton ang imong ubos nga lagad Ginoo. Magdadala sa ilang kanato, tanan nga mga magwawali, tanan nga mga nagadala sa imong mensahe to God. Lord, salamat sa imong dihog sa imong espiritu, diyan sa imong pulong ugad, na makaabot sa imong katawhan, agig pagpahinumdom tungod kinasad kami ng kalibutan. Wala kayo mahimong sunod sa imong planong katuyuan. That is why we go through these mga tragedies sa kinabuhi. Lord, sampas kinabuhi, nirasolog si JC dito sa Mawis. Lord, we continue to pray and declare ang imong gamhanang kamot may mga pamuhat ngadto kanila. Dalahi kong kaugan, ining taknasa sa iyong pagtuhon, amo kang pasidunggan, imayawon, alagaran, pinagi sa ngalan ng Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Once again, mayong buntag sa tungtaran. Mayong buntag. Mayo ba ang Diyos sa atong kabuntagon? Ha? Kumusta man mga kaigsoon? Atong mga kaigsoonan, muragot pag-agot ang uban. Okay, kumusta man? Asa ang Ginoong Bible? Let's open your Bible with me. From the book of Judges, chapter 13, 14, 15, 16. Upat ka chapter. Book of Judges atong lantaon. Specifically atong lantaon ang chapter 13 verse 5. Judges chapter 13 verse 5. Okay, kung naana mo atong basahon sundi sa inyong mga mata. And after your son is born, you must never cut his hair, because from that day on of this birth, he will be dedicated to God as a Nazarite. He will begin the work of rescuing Israel from the Palestine. Ang Diyos nagapanalangin sa iyong pulong. Malit pa ko sa pagmatabi. Kaya mura o kinahanglan na dyan tag-back-ups na rin sa back. This is the story of a man who served the Lord nga atong makita based sa history sa Bible. Sa narrative story niya is ang natala sa Bible nga pinakakusgan nga tao. The strongest man nga, thank you, Adam. A very special person nga diin makita na to gikahadlukan siya. Ang Bible nagsulti ang iyang ngalan si Samson. Si Samson usa kayan mga tao nga diin gilahi sa Ginoo from the very beginning sa birth until namamatay siya. Ang gitawag gitaytilan siya og Nazarite o Nazareno. Ani ikuha ng karon nga itilisinib buong Nazareno. Okay. Kung atong makit-an, mabasihan nato base sa biblical nga description nito sa Nazareno is ang Bible nagsulti
nga gikan si iyang pagkahimugso dili siya pwede mukaon mga hugaw nga pagkaon. Balong taon sa mga hugaw nga pagkaon no. Unya nagingon ang Bible nga dili siya pwede mo inom og mga ilim nun nga makahubog. Dili siya pwede muhikap og mga patay. Mahayop man og bataw, dili siya pwede. Unya kung imong tanan sa Bible, ang Nazareno is dili ni patakasay og buhok kun dili walay putlanay og buhok. Ano bitong gigamit sa ministry ng ermitanyo, nag-ermitanyo. Pag yung kag-ermitanyo, mas may mabot sa tumay. Ha? Pag kag-ermitanyo, tag-as o buhok, kaya wak may putol-putol, tag-as o bungot. Nga kung imong tanahon, gisulti sa Bible, kung tawgon ka nga Nazareno, is na ay dapat nimo nga lahi kaysa kadaghanan. Mani ang gisulti o gihisgutan sa kadamoy ni the strong man nga si Samson. Pero malagi na every kanang strong person na dyan gitawag ka weakness. Bisa kung sa kakalig-on nga tao na dyan kay kaluyahon. Na kay mga yung pa kapakyasan sa kinabuhi. Madini kung nato magitan na ay disenyo ang Ginoo sa kinabuhi ni Samson. Unya kung imong nilang taon ang description sa Bible, ang katuyuan sa Ginoo nini, nganong gitawag siya, nganong nahimo siyang namugna na tao tungod kay iyang mama nangandoy o yung parang ampo sa Ginoo nga hatagan sila og anak. Wala, ang Bible nagsulti, time passed by, gibisita siya sa angel of the Lord. Giistoryahan siya nga, manganak ka o sa kabatang lalaki. Mo to ang description, di ka pwede mo kaon, di ka pwede mo inom, di ka pwede mo hikap. Kinahanglan nga taas ang buhok nining bataan. Bukod na story short, ning adto siya siyang bana, gingnan niya nga, nabi tao, nga nagsulti na ko, magbuntis ko na ko. Lumya, dapat dili ko makaon ug mga pagkaon nga hugaw. Dili ko pwede mo inom ug mga ilimnon nga makahubog. Mao ni ang description niyang napita ang Bible from toning gamitan og microscope. From the day of his birth, he will be dedicated to God as a Nazarite, and he will begin the work of rescuing from the Palestine. Mani usa sa dako nga natuyuan. Duha. Ang tema nga itong isgutan karon is naguluhan. You are called to serve. Gitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo aron mo alagad. Kuitan ng tapan, nakasabot pa ka nga gitawag ka sa Ginoo aron mga alagad ka. Gitawag ka sa Ginoo aron mga alagad sa katuyuan sa Ginoo. Pangutana ka lang. Kung mga lagad ka sa Ginoo, kinsa may unang makabenepisyo? Kaya daghang mga tao mohimo sa uglakang dapat with benefits. Na ay profit o na ay balik. Kaya pangutana ka lang. Kung wala ka sa Ginoo, kinsa may unang makabenepisyo? Si Lord? Of course, Exxon. When you serve the Lord, ang unang benefited is ikaw mismo. So din ni makita na to nga si Samson gitawag sa Ginoo samtang bata o sa wa pa jud si matao gi-atagan na sa description kinsa ug unsa siya. Karon pangutana.
kanang imong tapad karon kay balo ba na kagitawag na sa Ginoo ang mga alagad. Kita nim imong tapad. Kabalo ba kang gitawag ka sa Ginoo ang mga alagad ka? Okay. Kunya ikaduhang pangutana. Una ka na nga pagpangalagad, nauna dyan ang imong ipakita karon. Mauna na. Dili ko imong makita ang masabtan, duha ka katuyuan sa Ginoo nganong gitawag og nag-raise up si Lord of Samson. Usa katuyuan, dinhi ato makitaan. Gitawag o gipili si Samson na mahimong matao o ipanganak. Ang katuyuan og tumong is iyang kinabuhi dedicated lamang sa Ginoo. Ang katuyuan sa iyang kinabuhi is para sa Ginoo ug alang sa Ginoo. Kaya uban pamutanong nimo ngano mabuhi man kanay kata what I am living for. So five. If not for you, grabe. Nganong nabuhi ko? Nabuhi ko tungod ug alang nimo. Pero di nagisgutan na nga para sa Ginoo, para na sa impa ijara. Para sa loved ones niya nga iyang buhisan siyang paghigugma. Okay, dini ko nang atong makita nung masabtan ang dedicated nga person nga gihisgutan sa Bible nga tawag niya si Samson is para sa Ginoo. Ikaduha nga katuyuan is gihimo siyang leader sa Israel. Ang tumong is for rescue ministry. Inang tapat ambot apil ba ka sa rescue ministry? Or basi kanunay ra ka magpa-rescue? Naa ba'y rescue ministry? Iyong nagani music ministry, nagani radio ministry, na-street kanang ministry. Dili ko dito makita na ay rescue nga disenyo sa Ginoo sa kinabuhi ni Samson na kinahanglan nga matao ug matao jud siya tungod kay ang mga Israelita sa may gibuhat. Ang sa may nahitabo di sa mga Israelita nining panahon. So ato ning lantawon kinabuhi ni Samson, why God raised up once again of another leaders, another rescuer sa mga Israelita. Balik ta diri sa chapter 13 verse 1. Open your Bible. This is how the Lord always remind the person of people, believers. God will always raise up leaders. Ang purpose is i-rescue na po pagbalik ang iyang katawan. Okay, nana? Nana mo sa inyong Bible, ya? Kaya kung nasaon diri sa akong Bible. The Israelite, verse 1, the Israelite sinned against the Lord again, and he let the Palestinians roll over them for 40 how long years? For 40 years again. Again? Na naman? Giraise up the Lord pagbalik ang mga Palestinian people ang tumong og toyo para i-persecute enslave na to sila for how many years? 40 years. Wa dyan sila mutagam, no? Kita yung tapad, wa dyan ka mutagam? Balik-balik na. Pagkat unpud. Mao din na itabo sa mga Israelita. After na ilang leader na ipagikuha na sa Ginoo, ipabakasyon na sa Ginoo, ang problem mao ni musugotag sa dili in any area. Bisan mga kasimbahanan kung wala na mo barog na leader, kasi may tabo. Bisan sa panahon sa mga Israelita when there is none
nga mag-lead sa ilang ilang komunidad. Mag-iyahay sila diskarte unya mubuhat sa pagpakasala. Mao ning tabo. After nga namatay ilang leader, mana makita na to ang chapter 12 umane Jipta, di ba? Ito na isutan si Jipta. Dedicated yun siya sa Ginoo kay bisan iyang anak iyang gi-sacrifice ingon nga fulfillment sa iyang vow ato sa Ginoo. Umane Jipta na ay lain na sad ng mga leader na nag-risk para gi-rescue kanunay i-preserve ang katawhan sa Israel, pero ang sinitabo after nga mamatay ang ilang leader, pupuli nga dili ang taingan after nga kuhaon si Pastor Julie. Kung kuhaon na si Pastor Julie, pupuli nga kanang magpadayon mo kung pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay nga naman ang tendency man gud kung di mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo, mangalagad og yawa. Kung di ka mo alagad sa Ginoo, kinsa man alagaron nimo? Mao na yun si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero yun siya, pagpili karon, kinsa inyong alagaron? Ang Dios ba sa Morihanot? Ang Dios ba sa Pikas nga kampe? O ang Dios nga nagluwas ninyo? But as for me and my house, we will serve the Lord. Nga naman, importante nga naanay, klaro nga desisyon, nanay klaro nga commitment, nanay plano o kanang klaro nga panglantaw in the future. Kaya nga naman, kung wala'y panglantaw, maningon sa siya, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge sa punong sa Ginoo, kung wala na'y panahon para sa Ginoo, diha mabungkag ang kinabuhi. Okay? So, sa nitabo, ang katawan sa Israel ng pagkasala, batok sa Ginoo. Unsa ang klase nga sala? Balik na gihapon. O sa mga major nga sala nga ilang ginabuhat? O sa major nga sala nga ilang gibuhat? Siyempre gihapon, nagsimba o mga idols. Unya, nangasawa o dili. Dili magtotoo. Dili ka pareha nila panglantaw. Ano importante kung magminyo mo, katong mga nagplanong magminyo, kanang pareha din ninyo kasing kaya para mag-iaway mga niyang pareha kasing labaw na itong walay kasing. Marami sa nagminyo ganito, dili, walay kasing nga mualagad sa Ginoo. I-reserve sa Ginoo ang Palestinian. Karon nga panahon, karang ang Palestinian, maura na ang Palestinian magsigi og binatuay sila. Sa una ra na. Panahon pa na sa mga judges, panahon sa mga hari, amtod karon kanang ang mga Palestinian, maura na. Ang gigamit sa Ginoo agi panton pagbanlong sa katawhan sa Israel. Okay, ato ning pagalantaw na. Si Samson, usa ka leader nga giila sa Bible nga pinakakusgan. Pero nagingon na siya mga kaluyahan. Na siya weakness. Ingon na mo ba nga ang weakness ni Samson is babae dili. Medyo ko dili babae ang iyang weakness. Naalay wrong nga na siyang kasing-kasing kung atong makitaan mo na hinungdan aning buhat siya sa mga butang mawa dyan malipay ang Ginoo. Okay, atong gamayan o atag gamay nga background. Si Samson ingon nga leader naa siya gitawag nga temperament kung siyang gusto. Buhaton jud niya. Kung siyang gusto, bisag iyong manginikanan, mapugos. Di ba kung yung tanaw sa history, base sa balaod sa Ginoo, dili siya pwede nga mo, di siya pwede mo inom, di siya pwede mo kaon, di
Di siya pwede mo hikap. Una, sa ilang kultura, labi na kay Nazareno siya, di siya pwede makigminyo o dili kapareha sa ila. Pero malagi na, kung imong tanaw sa Bible, sa diha nga si Samson ning lukso padulong sa Palestina nakakita si gwapa. Hindi makakita niya, sinita mo, iingnan niya ang papa, yung mama. Gusto ko magminyo, gusto na ko magminyo. Isa may gusto na magminyo niya. Kaya yung standard niya, isun sa man, kay gwapa. Nagminyo tungod kay iyang gusto ninyo at katong gwapa. Okay, na gwapa, oy. Pero be careful kung ang ibong pangasawa na gwapa na way kasing-kasing para sa Ginoo problema ta na. Ato ning lantaw na. So, dito na ta sa chapter 14. One day, chapter 14 na, verse 1. One day, Samson went down to Timnah where he noticed a certain young Palestine woman. He went back home and told his father and mother, "There is a Palestine woman down at Timnah who caught my attention." Oh, grabe. Nakahatag dyan niya og attention ba? Na-struck siya. Okay. Ingat siya dere. "Get her for me. I want to marry her." Mani ang gisulti, response iyang daddy, iyang papa. But his father and mother asked, "Why do you have to go to those heathen Palestinians to get a wife? Can't you find someone in our own clan among all our people?" But Samson told his father, "She is the one. I want you to get for me like I like her." Okay. Dinito na, unsay atong makita, maobserbahan. Sa daming sulti sa siyang namahan o ginahan, na ako'y babae na nagustuhan. I like it. Grabe na kung pagkaibog itong bayhana. Pero ang gingon, kabalo ba mo sa gingon siyang papa? Makigninyo ka itong hiten na Palestinian woman. Gusto may pasabot sa hiten. Babae nga walay kahadlok sa Dios tungkol kay daghan sa mga Diyos-Diyos. Wala mo ila o mo lagal sa tinuray na Diyos. Isa, mo ito yung ninyuan. Pero kabalo ba unsay response ni Samson? Basta mautoy akong gusto na kong minyuan to. Pero naay katuyuan nga nung naitabuton ning abot siya kasing-kasing tungod kay gi-stir up sa Ginoo nga minyuan to tungod kay na ibuhatong Ginoo. Tungod kay di ba biris up si Samson ing leader. Usa sa katuyuan to rescue the Israelite people. So nining panahon na mo na yung problema is sa diyan nagminyo na si Samson nining panahon na inguli mas ila. Muna naguna-una pag yung ugangan, awa na siguro ito ganahin si Samson. Kabalo ba mo? Ang nahimong best friend, nahimong best man ni sulot ni Samson. Kinsa may na best man dali. Ang best man, kabalo ba mo ang best man ni sulot ni Samson? Maoy nahimong bana sa iyang asawa. Kaning ulit man nag-isip, di man taga-team na si Samson, balik siya sa ilang lugar. Nang gunaw na iyang ugangan, di pa asawa. Pagbalik niya, iyang asawa, siguro, kayo mo mag-uugdi, nakaganahan na itong imong asawa, adamay na iyang manghod. Nakainlab man siya, ganahan na din siya sa iyang asawa, anta. Problema rin napita. Ang problema, kaya nga naman, kasi nito po, hindi pa asawa naman.
sa lain. Kung ikaw ka, masaya mo matiyo. Grabe, no? Dini, bakit ano, masabta na to, si Samson, ang iyong katuyuan to lead God's people. But the problem is, na ay something na dapat natong katunan sa atong kinabuhi. We know and we believe we are called by God to serve Him. To be dedicated is sa iyang calling sa atong matag-usa kag kinabuhi. But diin panahon na makita na to nga gihatagan si Samson og kusog dili tungod kay para iluhon siya nga maayong tao og kusgan. Kung dili ang katuyuan is balik ko na to. Number 1 sa to. Ihatagan siya kusog sa Ginoo, gihimo siyang Nazareno, dili para sa katuyuan sa uban. Labaw sa tanan, kung dili mahimok ang iyang kinabuhi, dedicated ngadto lang sa Ginoo. O ang iyang usa sa dako nga katuyan is luwason niya ang katawan sa Israel nga gidaog-daog. Pila ka tuig? Pila ka tuig? 40 ka tuig gidaog-daog. So dinhi makita na to nga si Samson, si Solomon ang nakabiktima niya is ang iyang dili tungod sa mga babae. Kung imong tanan sa Bible, bisan si Samson, ang hinungdan diha tungod kay nahigugma na siya. Asa siya nahigugma? Nakalimot siya asa siya mahimong dedicated. Una, sa Ginoo. Na-mislead, na-misfocus. Unang ma-mislead, ma-misfocus, ma-focus. Mawa na'y focus. So dini, usa sa atong makit-an sa Bible kasi si Samson sa diha nga ning hinahinay siya og talikod sa tawag sa Ginoo tungod sa ingon pa ang Bible kay nahigugma naman siya. So, dito ta mo direct ta dito ba ambak ta dito sa chapter 16. Ang chapter 16 naghisgot ni may tungod sa pagkabukan, pagkapildi, pagka nahimo siyang dinakpan tungod kay nailad sa mga paluoy-luoy effect. Kung nahigugma jud ka lang ko, manay mga senyales. Kung may nung gani nga, kung tinuod mo ka jud ka nahigugma nako, ang Bible nagsulti ang gugma dili manipulative. Dili siya pwede mo manipulate mo. Kung tinuod kang nahigugma, dili mo siya pwede kontrolon. Dini, atong lantaon, chapter 16. Money ang problem ni Samson. Ito na yung lantaon ha. Chapter 16 verse 1. One day, Samson went to the Palestine city of Gaza, where he met a prostitute and went to bed with her. Okay. Ito na yung lantaon ha. Si Samson, unsa siya? Anointed nga. Unsa man si Samson? Anointed siya nga leader. Appointed siya nga leader. Nazareno siya nga leader. Pero na yung panahon na unsa gibuhat ni Samson. Namatay naman yung asawa kay gisunog mo itong apel. So yung nabuhat ni ring lapitan. Ha? Unsay nahitabo ni Samson ning panahon na? Ang Bible nagsulti, ningadto siya sa Gaza kay nakikita og unsa?
babae nga bayaran. Pangutan tama ba ang iyang gibuhat? Ingon nga leader, ingon nga alagad sa Ginoo, tama ba ang iyang gibuhat? Ha? Kung kamoy pa paobserbahon, kamoy pa lantawon, tama ba ang iyang gibuhat? Tama o mali? Tama o mali? Hindi ko nung tubag kaya para may mutang safety. Kung si Samson nga gitawag sa Ginoo giris up ingon nga Nazareno na sipyat, uita ng tapad ikaw dili. The strong man nga nasulat sa Bible, mao na siya akong gingon kaganina is naadyoy mga kaluyahon. Usay kaluyahon ni Samson ni panahon na. Ha? Unsa man? Wait na tapat dun sa may imong weakness. Sa may imong kaluyahon. Ang problem kay kapita kay Moni, nakahibalo ang mga Palestinian ang hari sa lima ni ka hari sa kuan sa ilang komunidad. Pagkahibalo nagitapok kay ilang dakpon si Samson. Okay. Moni dito po. The people of Gaza found out that Samson was there, so they surrounded the place and waited for him. And all night long, and the city gate, they were quiet all night, thinking of themselves, we'll wait until daybreak, and then we'll kill Samson. Okay, verse 3. But Samson stayed in bed only until midnight. Ayaw makalaban, naglantaw, nagpaabot, hangtod mapuntag. Pero siya, nag-standby lang, hindi lang na ito ni kanang basig na ay laing panglantaw, ha? Nagpundo lang siya hangtod itong gabi. Ang gigamit na rin na pita, stayed in bed only at until midnight. Nagunsa man si Samson ng panahon na. Stay at bed, nagunsa man siya. Nangadjik, nagpuasa, natulog. Natulog na ba si Samson ng panahon na? Ang Bible nagsulti nga he made a prostitute. Then, nagunsa man sila. Nangadjik. So nini panahon na ito mag-ipan, doon nahimo siyang alagad kay appoint siya sa Ginoo nga mahimong leader sa Israel. Pero naa siya mga kaluyahon nga diin makita na to. Bisan pa siyang kaluyahon, wala jud gitugot sa Ginoo nga. Nga naman, ang uban mingon, si Samson ay mong kusgan tungod kay taas siya ang buhok. Mao ba? Sultihan na Igsoon, si Samson ay mong kusgan dili tungod kay taas siya buhok. Mao ni gisulti sa Bible na himo siyang kusgan tungod kay ang Dios nagubad niya. Sa panahon nga wala na makubad ang Dios sa iya, unsa ni tabo? Nawala ang iyang supernatural na strength. Ani, ato ning obserbahan. Okay. Ato sang lantaw. Unsa ning nasa right? An Israelite consecrated to the service of God. Kining Nazareno mani ang tao nga Israelinon nga gilain jud para sa Dios nun nga pagpangalagad. Okay. Under vow to abstain from alcohol and let the hair grow and avoid defilement by contact with corpse. Kung nagisulti ka kanina, ang Nazareno, di siya pwede mo kaon, mo inom, mo hikap, o mga i-consider sa ilang katilingban na hugaw. Pero unsay iyang gibuhat? Unsay gibuhat ni Samson?
Nining pa lang ako nimong tanaw. Kung sa may iyang gibuhat. Di ba dili siya pwede mo inom? Di siya pwede mo kaon? Di siya pwede mo hikap kung mga abugaw. Sa katalingban sa mga kanang Hudyo, kultura sa mga Hudyo, is it accepted ba silang komunidad? O rightful ba, right ba sa usa ka tawo nga makigduog, makiguban ka o prostitute? Okay ra ba sa ilang katalingban? Okay o dili? Tubag, okay o dili? Okay na ko nga may kuhan. Ato na ilang taon? Ikaw, sa ato karong katilingban, ato karong panahon, okay lang ba? Okay lang ba makig-uban, makigdulog, makig-partner o kanang gitawag proste? Okay o dili? Ha? Okay ba o dili? Biblically, kung natong ng taon, ihatagan dun siya description sa Ginoo nga di siya pwede makig sabay sa gikonsideran sa ilang nga kultura, tradisyon nga hugaw. Kung panahon ganin ni Jesus na ay gidakop nga gitawag nga prostitute, nasakpan yun. Kasi gingon sa mga Pariseo, mga hipokrito, mga plastic, kini babayana nasakpan. Oh. Matod sa balaod ni Moses, kinahanglan siya ka. Usaon? Pag yun pinagi sa pag, bato-bato. Kasi ganyan ni Jesus. Suwat siya sa kwan, sa buhangin. Pagtindog niya, wala na. Ang mga, kaya na siya yung statement kung gagawin si Jesus. Si bisag pinsan ninyo mawalay sa lahat may unang mubato, ining babayana. Atong ning sulat siya, pagyahat niya, wa na tawo magpagilig, kaya nga naman, walay usa sa ila nga, walay. Ana, nay mga tao, ato ning istoryahan kamay ha, wa pangabot. Walag lain na mutin na naman. Nay mga tao bisa sa Christian community, mga kuan, hipokrito, judgmental kayo. Nakakita ni siya yung suon, i-compare niya nga mas mayo pang po niya. Mau ba? Kung sa kalainan, nimo o niya. Kasi di ba mga tao, mahimong judgmental tungkol kay na nakita nila nga sipiyat, dabi na silang suon, silang leader, nasakpan man. Mao na manay sila mismo nahimong judgmental. Pero sila mismo wa maglantaw sa kaugalingon. Wala sila masakpi. Pero ang tinuod ng pagibuhat nga way ayo. Una, kani mga tawanan. Kusog ra ba jud mo judge? Kusog ra bud mo condemn. Pero sila mismo nagipangbuhat nga dili maayo. Mga ingon pas mga kinaraan nga mga pinulungan, kadto ko nung bitaw kanang manok bitaw mo sige putak. Sige usaba. Unsay ni tabok? Unsay may tabok? Ang manok ko nung sige putak, siya ang mangitlog. Meaning to say, nagsulti na kas imong ginabuhat. Meaning pa na kung nato magitaan, si Samson na siya gibuhat na dili maayo katubangan sa Ginoo. Pangutana, nakahibalo ba ang mga tao nga iyang gipanguluhan ani? Ha? Nakahibalo ba? Ano mo tanong? Kini Samson ba murag na ato pagka hipokrito. Nalimang ka na? Ning adto lang jud siya sa syudad kay nang renta lang. Niya balik rapor pagkatungang gabi, una gibantay na siya sa ilang kalaban. Okay. But Samson stayed in bed only until midnight. Then he got up and took hold of the city gate and pulled it up
doorpost, lock, and all. He put them on the shoulder and carried them far off to the top of the hill overlooking Hebron. Okay, manay na tabo. Si Samson naman sa iyang palawas nung pagkakamanon, ning gawas, paggawas niya is giguba niya ang gate. Di ba, nailak-lak na, naiputahan ang gibuhat ni Samson sa kabrayod niya, gipas-an niya, giguyod niya, gitangas dos bukid. Wa kabantay ang mga bride nga naglantaw-lantaw nga isgi. Lisod kayo, mabantayan nimo ang tao nga nakabantay. Inyong pas proverbio nga lisod kayo dakpo nimo ang langgam nga naglantaw sa laang nga imong gibuhat. Ngayon panahon na, si Samson, nag-uba ang tao ng puntahan nga sa ilang gate lagi, tungkol ipas ang tao ni Samson, butas, taas, napakabuntag, ikamat ko sila, nag-uba na. Pwede mo tanong, ang mga tao nagbantay ni Samson, pero si Samson po nagbantay po sa ilang, manay lisod kayo, manay ikson, na kung kita magbantay, ang ato pong ibantayan ng tao, ay ilang pinungan ka, mas may pang bantayan mo sa kagatos nga baka kaysa ko sa katao mong bantayan. Kaya nga no, bantayan mo sa katao, masa pa iyong mahaton, magbantay mo na, maglantaw mo mo. Kung malipad ka, ay impas. Ang bakaw, ay buot. Hindi mo na magbuot-buot. Okay. Dini, maobserbahan bakit ano to. Yan pa na si Samson na gibuhat nga iyon pa sa tinawag ng paglantaw, walang pili jud sibo sa planos. Okay, ato na yung padayon. So, gawas ni Ana ang nahimong dugang niya agi imong lakang. Verse 4. After this, Samson fell in love with a woman named Delilah. Humani ini nga mga pangitabo, ang Bible ng sulti, nga na in love na siya sa mahong babae. Ug ang ngalan sa babae is si Delilah. Si Delilah ang ngalan sa babae. Okay, kung imong tanawon, si Delilah, ako nilantaw sa dictionary. Si Delilah, ang iyang kahulugan sa ngalan is delicate. Languishing. Weakened. So kung di mo makitaan, ang kahulugan sa ngalan, si Delilah nahimo nga kaluyahon, nahimong delikado sa kinabuhi. Especially sa kinabuhi ni Samson. Manahin ko kaganina, dili pa sa tungod kay na in love ka o in love siya sa imo siyang manipulate. Imo siyang kontrolon. Kaya yung mga tao mo kontrol. Tungod kay nahigugma siya o nagkahigugma ay dili na siya gusto nga ang iyang partner makikistorya paglain. Dili siya gusto nga kung mulakaw siya dapat mag-uban ta. Si Delilah mao ni iyang gibuhat ang nakita niya nga na in love sa iya si Samson, pero sinetabo i-manipulate niya. Diha nakit-an o na iba nadayag ang iyang sekreto sa panahon nga every time nga magugan sila, niingon si Delilah, kung dinudyo ka naigugman ako, sulti ko sinong sekreto. Bayan na kasagaran ba? May taguaya, na-inlove makakanak ko. Diba? What na dyan tayo sekreto? Di ba mga nila tabo? Huwag ibang basahin, chapter English nga,
imo na jud kong giilag ba, imo na jud kong gibuang ba. So di ilagi ko, nailab man ang nasa ako. Kasabi ng Bible. Hining panahon na in the near future, at siya nitabo ni Samson, tungod kay na-inlove naman siya, iyang gisulti ang iyang sikreto. Pakita na. Pakita na yung tapat. Kung sabihin mo sikreto, manong nakalahutay ka sa pagpakalagad sa Ginoo. Na yung mga sikreto manong nakalahutay ka sa pagpakalagad sa Ginoo. Pakita na, wag ba kay balo ang yawa anak na sikreto ni mo? Ano ikaw na yung tanong na ato ning lantaon. So verse 6 ta, verse 6. So Delilah said to Samuel, "Please tell me what makes you a secret, makes you strong. If someone wanted to tie you up and makes you helpless, how can it be?" Ingon ang Bible saon. How could he do it? Ingon ang Bible na, gagi, isugdan siya. Hinihiling nga istorya ni Delilah nga, kung sa mga mga sikreto nga, aron mahimo kang magakos. Na ako'y pagka-bribe ko ni si Samson, ikam siya ka, kuha naman, kanang makuha mo, kanang masana, bag kong mapisik, pito, una igapos na ako, unya, mawat anak kong kusog. Ano na yun? Atik-atik ko rin si Samson. Ano, Jom? Napay? Unya, kung atikon si Samson, atikon mo si Delilah, mag-uban yun ni sila, nag-uban. Oh. Una, kung sige buhat ni Delilah, sige doy, na mga Palestinian. Okay. Kapalo ba mo nga si Delilah, iyan yung gabuhat, dili tungod kay nigog man siya ni Samson. Kapalo ba mo sa inungdan kanong nganong gibuhat ni Delilah? Tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta. Atong tanawon sa Bible, nganong tungod sa kwarta si Delilah mo niyang gibuhat. Okay. Atong ning lantawon. Balik ta sa chapter 16 verse 5. Verse 5. Chapter 16 verse 5. Okay, atong usaon. The 5 Palestine kings went to her and said. Okay, klaro. Gihimo siya nga sulugoon, gihimo siya nga strategy sa ilang kaaway ni Samson para nga pindi siya. Okay, ang sanito mo. And said, trick Samson into telling you why he is so strong and how can we overpower him, tie him and make him helpless. For each one of us will give you unsa? 1,100 pieces of silver. Okay, klaro? Dili lang di ay si Delilah nining panahon na prostitute kung dili unsa siya. Usa man si Delilah jud aning panahon na. Dili lang kay prostitute siya kung dili unsa man siya. Spy siya sa kalaban. Pangutan na karon. Kahibalo ba si Samson ani? Naka-discern ba si Samson ani? Okay, atong ibutang mawala na siya ka-discern, wala na siya kabantay. Kung sumainundan nga wala na siya kabantay. Mahimo kang careful. Naay mga tendency nganong dili ta kabantay, nganong dili ta mahimong aware. Na kahibalo man jud ta. O sa inungdan.
ang verse 4 ani may hinungdan. Wala ni hatagi o bili ang ano sa to? Number 1. Ang iyang dedication dapat dedicated siya sa Lord. O dapat ang iyang trabaho is rescue ministry, dili selfish nga ministry. O, unsa may iyang tumangan yung nakiguban siya ni Delilah? Para ma-rescue ang mga Israelita? O para sa iyang kaugalingon na satisfaction? Nanay makita na to ang wrong focus. Lahi na ang motives nga naman ang hinungdan tungod kay na in love na siya sa maling dili maling akala, maling tao. Kumusta man ang imong giplano nga imong minyuan o imong giminyuan? Sakto ba na tao? Kung saan pila na basta kung sakto na tao? Kung saan mo ilhanan nga dili sakto nga tao? Ang usas mga ilhanan nga dili sakto kadang bitaon ang tunong o tuyo niya nga nakiguban para ka mapahamak. Mapilitabo ni Delilah. Naguban si Delilah o si Samson, pero ang tumong ni Delilah is para madakpan o makidnap si Samson. Pero, in other side, para makakwarta po si laliman ka. Ang 5 kahari maghatag sa iya og 11 100 nga piece of silver. Laliman ka. Kaya sa ilang panahon, ang ilang kwarta, dili mandala, dili piso, silver. Manay ilang currency silang kwarta. So na. Kung ano yung makitaan, tato kayo na. Nga katuyuan, symbolic na nga naitabo is ang Mesiya, itugyan doon pinagi sa ibaligya doon po. Mabutang gibuhat ni Judas, ibaligya niya si Jesus. Okay, atong balikan ha. So si Delilah ang tumong tuyo para makitaan ang sikreto ni Samson. Ang iyang witness is, ano man? Samson, a leader of Israel for 20 years, being a Nazarite, his strength is not based on his help alone, but through the presence of God in his life. Ato nang makita, anong malantaw? Chapter 16, verse 1. Verse 20. Chapter 16, verse 20. Makita na to. Nga dili tungod kay taas ang buhok. Taas ang buhok tungod kay Nazareno siya. Dili tungod kay taas ang buhok kay aron nahimo siyang kusgan. Taas ang buhok tungod kay Nazareno siya, gilahi siya. Pero ang kusog niya, wala sa iyang buhok. Klaro na to ha? Kay marubanin sa matulos mga bata, tungod kay taas ang buhok, nahimo siyang kusgan. Pero ang state sa Bible, nahimo siyang kusgan tungod kay. Okay, verse 22. 20. Then she shouted, Samson, the Philistines are coming. He woke up and go. I'll get lost and go free. As always, he did not know that the Lord had left him. Kung sinita mo, wala siya kamatngon nga wala na siya gibanan sa Ginoo. Pag mata niya, kung sinita mo, nahimo na siyang normal o sama sa kasagaran na tao. Kung tanan, naa pa ba ang iyang kusog? Kay, kung di mo makita, kabahin to sa iyang pagka-Nazareno ang iyang pagkataas ng buhok. Pero ang naghatag niya kusog, dili niya ang buhok, kundi ang Ginoo mismo may naghatag. So sa dihang yung pagdiyaan sa Ginoo, sa natabo niya, nahimo siyang normal na tao. In other words, nahimo siyang superhuman, Superman.
Kaya Superman, lupat mo tukoy pa ko. Netabo, ibiyaan sa Espiritu. Diha siya, kung yung tanawin, na nga, sunod na mga verses, na-capture siya sa enemy. Dinglampos ang 5 ka hari o nakadawat si Delilah sa iyang reward. Manahin ta kay Igsoon, ang tumong tuyo sa yawa nga kinahanglan ka mapili o mapukan tungod kay ang magang benepisyo kadtong nagpagamit sa yawa. Dini, maobserbahan o pagkita na to. Nadakpan si Samson base sa nining nga chapter, nadakpan siya tungod kawan siya kusog. Ang pinaka kuha niyang napita, ang pinaka dako nga consequence o resulta sa iyang pag wala pagsanong sa dedication nga design para siya madtulang sa Ginoo. Na-inlove naman siya sa wrong person. Na-focus siya sa dili mao. Diba? Kung yung tanong, leader siya, gusto niyang dapat trabaho. Diba? Dapat mahimo siyang dedicated siyang time. Ngadto sa asa siya mahimong dedicated? Asa siya? Mahimong dedicated ngadto sa Ginoo. Sa iyang usuman, sa iyang strength, gamito niya para malipay ang Ginoo. Ginagi sa pag-rescue sa katawan sa Israel. Pero sinetabo, ang iyang strength, iyang gigamit para malingaw-lingaw. Kanahinon ta kay Igsoon, kanahinon trabaho karon, kung ang imong i-spend sa imong time, dili para sa Ginoo, time will come. Kanang strength na imong gigamit karon, mawala na siya. Basig anak pa kami ng parang ni Samson, Lord, another last chance, Lord, ibalik. Ibalik akong kusog. Pero ang itabo is suicidal na. Ibalik ang kusog, pero makita na to nga si Samson, last chance niya, ibalik sa Ginoo. Pauta na, ning taas ba pagayo yung buhok? Di man yung Bible nga ning taas pagayo yung buhok. Ning taas, ning tubo yung buhok. Unya, ibalik sa Ginoo ang iyang strength. Unya, bungkag, tumba niya ang haligi sa sa temple, sa dagon. Nahitabo, daghang mga Palestinian, even ang 5 kings na mga tayo. Sino malagi? Napildi ang ilang kalaban, pero patay po siya. Manaynon tagay son, ayaw tuluti nga, anak pa ka mga yung chance sa Ginoo kanang ni Matthew na kang ayaw. Samtang kay kusog karon gamitan, idedicate na para sa Ginoo. Kaya nga naman, balik ko na ko ang katuyuan sa Ginoo nung nag-rescue, nag-raise up siya ang Samson, mahimong dedicated sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay. Karon atong lantaw. Kumusta mag-imong dedication na sa Ginoo? Sa imong talent. Pwede mong tapat, ano sa may talent mo? Imo ba nang gigahin para sa Ginoo o para sa imo? Para malingaw ka? Masimo na yung Delilah. Delilah sa imong kinabuhi, nga mo na yung hatak palayo sa Ginoo. Okay, yun eh. Kumusta mag-imong time para sa imong dedication sa Ginoo? Do you have time para ma-serve sa Ginoo? Pwede nang tapad, pipika na. Kung natuwa na, sarpaan na. Kumusta mag-imong time? Igahinan ka din mo ang Ginoo. Good. Gigahinan pa ni mong Ginoo. Panahon. Masing minta ka, dili mo ko busy karon, walang kay trabaho, ang gahin ko para sa Ginoo. Meaning, sa pasabot na, kung sobra imong time, imong ihatag sa Ginoo, pero dili gani, di jud ka kahatag. Kay focus ka kanunay sa imong, parin ni Samson, nakapokus sa iyang kaugalingon. Patay. Hey, Terry, ang energy niya, asa man na focus ang energy? Sa pagpangalagan sa Ginoo o paglingaw-lingaw sa iyong kaugalingon?
Asad niya na-invest ang iyang time, ang iyang energy, ang iyang talent, ang iyang effort. Dito yung tapad, asa man mo gi-invest yung time, yung effort. Mga tanong karon. Si Samson ba nag-invest o gani? Kwarta. Ang Bible na nagsulti nga, nagbayad siya. Una siya nag-invest na kwarta. Pero masukotag sa dili, pag mag-isgot ka prostitute sa Old Testament, dili ka pwede nga mo gamit kung walay lisod o kayo. Mabayan na ilang trabaho. Kinahanglan din sila mabayan. Mamata na. Si Samson, asa man ang iyang iba, ang iyang money, gi-spend. Gi-spend ka niya sa sakto. Asa niya gibuhat? Ihatas. Mana, kita mo. Because of wrong focus, wrong paghatag sa time, dedication, talent, energy nga na niya, kasi netabo, na-mislead siya. Pag na-mislead na siya, ang iyang trabaho na rescue ministry, yung sinetabo, imbis kay siya may rescue, manang ingnon tayo sa pipikar ng tapat, ayaw tugutin na ikaw may rescue. Dapat ikaw may rescue. Pagkutanan na imong tapat, kumusta mag imong time? Kasi kung na kayo time sa Ginoo, na dapat ka ma-rescue. Kung na kayo time, para sa Ginoo, na kinahanglan ka rescue. Asa naman ang imong energy naka-focus sa mga butang para malingaw, masangkapan imong satisfaction, inang tapat ang kinahanglan ka ma-rescue. Ayaw ka lang kung na imang musta o paluap sa imo. Kaya nakinahanglan ka rescue. Okay, tabo. Katapusan niyang hangyo, sige Lord, ibalik sa ako ang kusog. Kay, ano niya akong last. Para mamatay niyang mga tawana. Pero apil siya. Manainon ta kay son, before it's too late, do not allow someone or something will lead you astray. May lang, si Samson kay at the very last breath sa iyang kinabuhi, ibuhat yun niya ang pag-serve sa Ginoo pinagi sa iyang trabaho niya. Ma-rescue niya ang katawan sa Israel kay nangamatay gud ang 5 ka king. Madigto naglantaw niya. Kaya nga naman, ibugal-bugal lang siya. Mari nakapangid ang napita sa diha nga ma-misfocus ka, ma-misleading ka, o wrong ang imong kanang direction sa kinabuhi. Inay nga mo serve kas Ginoo, sinetabo ni Solomon, ni Samson. Dinhi atong natana ang consequence. Before it's too late, ison. Samtang dili pa ulahi, manay gusto na mga kainomdom sa imo. Verse 21. Last na niya akong i-1. The Palestinians captured him and put his eyes out. Kung sa hinungdan nga nung na-misfocus siya, tungod ka iyang mata, nakakita og sexy chicks. Oy, itong mga kuan, be careful. Kadang inyong mga mata, kasi nagpalibat-libat na, pero may nga naman nga, ay dili man salang basta matanaw nakakasa. Ano ang buhaton? Kaya kung ikadwa ko nung makasalang ka, magpagtanaw, di na dyan mabuhi kay para, hindi ka salang basta focus lang. Ano eh, samot. Kung sa inong lang nawala siya, tungkol kayang mata, lahi ang iyang ilantaw. Sa neta po, ang Bible ng sundig, tangkalan siya mata. Kaya mo na hinungdan, inang tapat. Ayaw pa abutang, wala kang mata. Ayaw. Ikadwa, they took him in Gaza and chained him with bronze chain and put him to work grinding and at the mill all in the prison. Okay, di ba wala nang sikusok? Naghihatag sa ino. Normal na siya.
Pero naitabo, gihimo nun na siyang, wala na siyang mata, magsige na siya, gabi, pinasanay ka ng ginuyuray atong ipagalingan dito sa prisuhan. Ipaantos, adlaw gabi, ilaliman ka na. Kay, resulta na sa focus. Diba? Dapat dedicated sa Ginoo. Ang yan dedication din niya para sa Ginoo, para na siyang kaugalingan. Ikuhaan siya, kahigayunan sa Ginoo, nag-antos. Ayaw mo tuwa ng Ginoo, para masantos, dapat mag-antos mo. Okay, napay line. But his hair, he started growing back. Okay, diha na. Nagsugod ng taas ang iyang buhok, pero malagyan na ngayon yung Jesus Lord. Katawagin ko last chance. Manayno tayo so, ayaw paabot ng mga ayaw pagka-last chance yun. Ayaw. Okay lang si Samson, nangayon tsansa. Pagpakayog tsansa sa skin, pero namatay lagi doon siya. Kasi mga ayaw kag-tsansa, una, yataga na kag-tsansa sa Ginoo, muna pa kay Hezekiah. Di ba yatagag tsansa sa Ginoo, si Hezekiah? Yung sa Lord, nagbinutan, nasakit pa naman siya, kay Iman, kaya naman siya. Ang Diyos sa Ginoo, Lord, pwede i-extend yung mga kong kinabuhi. Yatagag niyang chance. Pila ka years? 15 years. Ang 15 years, mga nahinungdan niya, ha? Napili na nun sila, kaya nga naman, kabright niya, ipakita niya ang tibuok, giharian niya, pinagis mga spy sa kalaban. Mana, napili sila, ingon ang Ginoo. Ang tanang mga kaptangan, tanang na mga importante nga nabisan sa temple, mabot sa pedulim niya. Kung kaya nga naman, i-open naman niya. Mana, be careful, kung may chance, ihatag sa Ginoo. Atagin kay Ginoo. Si Samson, ang chance niya, namatay niya ang makahari kauban niya. Katong gitawag nga suicidal na itong ministry. Ning serve siya pero appeal po siya sa pagkamatay. Ano yun ang tagayson? Ayaw tugutin nga mahimo kang ikaw ma-appeal po. Ayaw. Sumana, ang naitabo is dili labaya siya kanang gikuan. Gikuhaan ng mata. Kabalo bang magitabad siya sa dito sa temple ni Dagon, kundi ang mga tao mag-celebrate sila kay mo naman nadakpan na ang ilang kalaban. Kung ang netabo nini si Samson gihimo ng iga-iga, bugal-bugalan, iga-igaan na siya kay nga naman sa una imbis kay siya may kahadlukan karon siya na mo'y iga-igaan. Ana, salamat tas Ginoo naghatagan siyang tsansa to remind sa itong kaugalingon. Kung dili ta may mong careful, kung na-miss-focus ta, kung mahimong makikuban ta o mga tao, especially may mong partner na itong madiling sibo o plano sa kabubuton sa Ginoo, mahaya na ninyo. Manay naka-mislead niya. Ikuhaan siya mata tungod kay usanan. Ang iyang paghigugma, imbis kay ngadtos Ginoo, ngadto na sa someone else nga may nagpalayo niya sa Ginoo. May tabo, ina-ending siya ang kinabuhi, namatay siya. Namatay, apan chance na ihatag sa Ginoo sa Ginoo. Nga mapatay o mapindi ang ilang kalaban. Managing sa Bible, mas daghan pa siya namatay kay samtang buhit na siya. Maning serve for 20 years, mas daghan pa ang nangamatay atong panahon na in the last day. Kaya nga naman, ipangayo niya sa Ginoo chance. Lord, give me strength for a last. Ito nag-uyog niya temple ang haligi. Daghay na dapugan. Kung sa Cebu na ay nga, batay tungod sa linog. Kini, dili ni linog. Ibungkag doon ni Samson. Kung kaya nga naman, paano na iyang ipangayo sa Ginoo? Mahimok na makabalos siya. Ana, agay pa tayo nung doon. Kumusta man ang imong dedication? Nakafocus ba imong dedication sa Ginoo? O nakapokus sa imong trabaho? O nakapokus sa imong uyab? O nakapokus sa imong self? Kumusta man imong time? Itong i-post ni Ate Maylin lagi?
kung naay linog, asa to? Kung atong simbahan, di ko mato kay wala nagbantay sa balay. Naay trabaho. Sa to? Ato isa. Pero panahon og nailinog, bisag na trabaho, biyaan ang trabaho. Mugawas. Oh. Ang balay nga gibantayan, pero panahon sa linog, biyaan ang balay. Pero pag ato, pa-imbitahon para sa simbahan, may di ko. Pero panahon nga nailinog, may Diyos ko. Lisod ko kayo, no? Mana nga atong kapainom doon sa tong pagbalin. Son, wala laing nga mo hatag ni Ana nga commitment, ikaw lang. Bisan pa kung saan kang dasig sa imong amigo, imong kauban, igsoon, imong leader. Kung ikaw mismo, dili ka mo dedicate sa Ginoo. Kaya nga naman, personal o individual ni nato nga responsibility and accountability. Ana, inong taga agi ko pa inong doon. Nay God's way. Nay God's way. Nay God's way. Wealth na to, bahandi na to. Labaw sa tanan ang Diyos. Kaya siya may inundan sa tanan. Ana, inong taga igsoon, agi ko tapos. Make it sure. Siguraduan. Siguraduan. Taliman. Desisyon na tama na mahimong mga palitan sa iyo. Balaan may gugma ng mga Diyos mga nangyayon. Nagampo may Ginos, kinabuhi, yung mag-ialaw, manikanam. Kabalo may Gino, maimo may gitawag ang mga lagad diyan kanino. But many times in our life, our dedication, our commitment, our determination na wrong focus, mislead na mo. But today, O God, we just pray and ask for demonstration by the power of your words. Na mag-remind ka naman. Our talent, our time, our energy, our ability, everything in us is for your glory and for your honor. Guide us, O Lord. Na mahimong na dili na mo higugmaon ang mga butang ining kalibutan na. Kung dili mo ang kalipay na mo ang pagsunod o paghigugma diyan kanimo. Salamat sa imong pagpinumdum ka na mas kinabang ni Samson. Though Samson is the strong man, nag-isutan sa Bible, but because of his wrong practices, decision, dahil mong nag-suffer siya. But ikaw ang Diyos na adunay chance. Lord, itugot Ginoo nga sa among panahon. Dili mo abot ang panahon nga ang last chance na mayamong magamit dinito dili. Magamit na mo ang time ang imong tawag sa among pagkinabuhi ingon nga Kristiyano. Lord, na kay rescue ministry. Na din mong gibutang mi ang daghang mga tao makabalik sa imong tinulan. Mahitabo lang ni Ginoo kung ang kinabuhi dedicated diya sa imong tawag. Alaygod ka ba, Father? Make this message na himong ma-inculcate sa mga klase ng mga tuwan. Alaygod ka ba, Father? Alaygod ka, Holy Spirit. In Jesus' name.